Sabi nila, kailangan mo raw igalang ang iyong mga magulang. Pangatlong utos daw ito sa 10 utos ng Diyos. Pero naniniwala ka rin ba na may mga magulang na hindi karapat-dapat na igalang? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo pa rin ang inyong one and only Mama Mia at wala pa rin tayong live on-cam video for today. Pero new story naman po ito. Rest assured sa inyo na bagong storya po ito. 'Di ba? Kakaiba nga ang pa-intro natin eh. I'm sure meron dyang mga magtataas ang kilay dahil sa pa-intro natin. Isa ka ba dun sa mga nagtaas ng kilay? Patingin nga. Nako, bago po natin husgahan ang ating letter sender for today's video, pakinggan na muna natin ang kanyang kwento. Tsaka po tayo mag-isip kung tama ba ang kanyang mga ginawa o mali. Eto na po ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Sabi nila, ang mga anak daw na hindi marunong rumispeto at lumingon sa pinanggalingan nilang mga magulang, hindi daw magkakaroon ng mga magagandang panalangin mula sa Panginoon. Pero dapat ba talaga o obligado ba talaga ang mga anak na rumispeto at gumalang kahit pa sa mga walang kwentang magulang? Dear Mama Mia, minsan ba sa gitna ng katahimikan ng gabi, may mga dasal kang binubulong na alam mong hindi dapat marinig ng kahit na sino? Yung tipong hindi mo masabi-sabi ng malakas, pero paulit-ulit mong hinihiling sa isip mo na sana wala ka na lang ama. Ako, oo. At bago niyo pa ako husgahan, hayaan niyo sanang mapakinggan niyo muna itong aking kwento. Hayaan niyo munang ikwento ko kung bakit ko nasabi na sana wala na lang akong tatay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bella. Hindi ko na sasabihin ang tunay kong pangalan kasi sa lugar namin, mabilis pong kumalat ang kwento. Lalo na kapag ang kwentong yun ay punong-puno ng kahihiyan. Mama Mia, ilang taon na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ang lahat. Ilang taon na rin mula nang unti-unti kong maintindihan na hindi lahat ng pamilya ay may ligtas na tahanan at hindi lahat ng magulang ay dapat irespeto at tularan. Mama Mia, 8 po kaming magkakapatid. Opo, 8 po. Nung bata pa ako, akala ko masaya yun kasi marami kang kapatid. Ang dami-dami kong kalaro. Ang dami-dami kong kakampi. Kapag may kaaway ako, laging may sasalo sa'kin. Na kapag marami kang kapatid, kapag may problema ka, laging may hahawak ng kamay mo at may dadamay sa'yo. Pero hindi ko alam na sa mundong kinalakihan ko, ang ibig sabihin pala ng maraming magkakapatid ay maraming bibig na kailangang pakainin kahit na wala namang pagkain na maihain. Lumaki kaming 8 magkakapatid sa isang maliit na barong-barong na halos hindi na kayang labanan ang ulan. Tuwing tag-ulan, Mama Mia, parang may sariling buhay ang bubong namin. Tumutulo sa kung saan-saan.
at kailangan naming maglatag ng mga timba, palanggana, kahit pa nga sirang mga kaldero para lang saluhin ang tubig na tumutulo mula sa bubong. Sa gabi, hindi ulan ang maririnig mo, kundi ang sabay-sabay na patak ng tubig sa iba't ibang lalagyanan. Parang orkestra ng kahirapan. At sa gitna noon, naroon ang nanay ko, Mama Mia. Kung may titulong martir ng dekada, matagal na sigurong panalo ang nanay ko. Matagal na sigurong nasa kanya yung korona. Gigising po siya bago pa sumikat ang araw. Tahimik pa ang labas. Dahan-dahan siyang tumatayo para hindi kami magising magkakapatid. Pero ako, gising na. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil nasanay na akong makinig. Sa tunog ng pag-alis niya, sa pagkaluskos ng mga lumang damit na dadalhin niya para labhan, sa mahihina niyang pag-ubo, yung tipong pilit niyang pinipigil para wag kaming mag-alala. Minsan sinusundan ko siya sa labas. Nakikita ko siyang nakatayo sa may gripo. Tapos biglang yuyuko. Tapos mag-uumpisang magkusot ng mga damit ng ibang tao. Kahit malamig pa ang tubig, kahit nanginginig pang mga kamay niya, ay walang humpay siya kung magkusot. Yung mga daliri niya, hindi na mukhang daliri ng isang babae. Puro sugat-sugat, puro hiwa, puro kalyo. At kahit ganun, hindi pa rin siya tumitigil, Mama Mia. Samantalang ang tatay ko, kung ang nanay ko ay simbolo ng sakripisyo, si tatay naman ay ang buhay na halimbawa ng salitang pabigat. Lasinggero, sugarol, tamad. Hindi ko alam kung alin doon ang pinakamasakit tanggapin, Mama Mia. Minsan umuuwi siyang amoy alak, kahit umagang-umaga pa lang. Minsan naman, hindi na siya umuuwi ng bahay. At kapag nagkaroon siya ng konting pera sa kanyang pangdedelehensya, dumediretso siya sa sabungan. Kapag talo, uuwi siyang galit sa buong mundo. At kaming magkakapatid ang nagiging outlet ng galit niya. Hindi ko maintindihan noon kung bakit ganon ang tatay namin. Pero hindi rin naman ako nagtatanong, Mama Mia. Kasi sa bahay namin, ang pagtatanong may kapalit. Sampal, palo, tadyak. At sa murang edad ko, Mama Mia, natutunan kong hindi pala sapat ang pagiging bata lang. Sa murang edad ko, natutunan ko na kahit batang-bata pa ako, kahit wala pa akong ni isang sanggol na iniluwal sa sinapupunan ko, ay kailangan ko nang tumayo bilang nanay. Kailangan ko rin minsan magpakatatay sa mga kapatid ko. Kailangan kong maging matanda ng pag-iisip kahit na hindi pa ako handa. Mama Mia, sa totoo lang, iniisip ko noon, napakahirap pala ng buhay. Iniisip ko noon na kapag ako ay lumaki, hindi ako tutulad sa nanay ko. Hindi ako magkakaroon ng anak at hindi ako mag-aasawa. Sa murang edad, pakiramdam ko ang pamilya, lalo na yung asawa, ay pabigat lamang sa buhay. Mama Mia, isa po ako sa magkakapatid na nag-aalaga
ng mga nakababatang kapatid. Batang-bata pa ako noon, pero pakiramdam ko ang bigat-bigat na ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ko. Habang si nanay ay naglalabada, ako naman hindi makapaglaro. Hindi magawa ang mga gusto ko dahil kailangan kong mag-alaga ng mga nakababatang kapatid. Ako ang nagpapaligo, ako ang nagpapakain kahit minsan wala naman talaga kaming makain. Ako ang nagpapatahan kapag umiiyak sa gutom ang mga kabatid kong mas nakababata pa sa akin. At ang pinakamasakit, Mama Mia, kahit bata ka lang din, hindi mo pwedeng sabayan ang pag-iyak ng mga nakababata mong kapatid. Kasi iniisip ko, Mama Mia, sino ang magpapalakas ng loob nila kung pare-pareho kaming magiging mahina? Mama Mia, nung mga bata pa lang kami, inisip ko noon na siguro matatapos din ang mga paghihirap na ito. Matatapos din kapag lumaki-laki na ang mga kapatid ko. Pero dumating ang araw na nabalitaan na lang namin na buntis ulit si nanay. Pang-pitong kapatid namin iyon noon, Mama Mia. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang tiyan niya. Pawis na pawis kahit malamig naman ang hangin dahil tag-ulan. Nay, magpahinga ka na nga kaya muna, sabi ko noon. Ngumiti lang siya. Yung ngiting alam mong napagod na pero pilit pa ring nagpapakatatag. Konti na lang anak, sagot niya. Kailangan natin ang pambili ng bigas eh. Doon ako nakaramdam ng galit, matinding galit. Hindi kay nanay, kundi sa sitwasyon namin, sa tatay ko at sa mundo. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa eskwela. Hindi dahil sa tinatamad akong pumasok, kundi dahil alam kong mas may kailangan akong gawin. Mas kailangan ako sa bahay kesa sa eskwela. Masakit, oo, Mama Mia. Lalo na kapag nakikita ko yung mga kaklase kong naka-uniforme na. May baon, nagtatawanan at pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap. Samantalang ako, may timba, may labada, may responsibilidad. Nagsimula akong makibenta ng kakanin. Yung kapitbahay kasi namin, binibigyan niya ako ng mga paninda niya. Pinapalako niya yun sa akin. Binibigyan ako ng komisyon. Kahit maliit lang ang kita, ay tinatanggap ko pa rin ang racket na yon. Sa umaga, naglalako ako. Sa hapon, sumasama ako sa kakilala naming kumukuha ng ilang-ilang. Naaamoy ko pa rin hanggang ngayon yung halimuyak ng bulaklak na yon. Matamis, malinis, nakakagaan ng pakiramdam. Kabaliktaran ng buhay ko noon. Kahit papaano may naiuuwi akong konting pera. Pambili ng bigas, pambili ng asin. Minsan kapag siniswerte, pambili ng 2 itlog na paghahatian naming lahat. Pero si tatay, kapag may pera siya, parang wala siyang sariling isip. Parang ang may sariling isip yung pera niya eh. Laging napupunta dun sa mga bisyo niya. Sa alak at sa sabong. At kapag naubos na yung pera na yun, tsaka siya uuwi. Tsaka siya magagalit. Tsaka niya ibubunton sa amin ang galit niya. Isang gabi, nakita ko ang eksenang hindi ko kailanman makakalimutan.
Tahimik lang si nanay habang kumakain kami ng konting kanin na may toyo. Pumasok bigla si tatay mula sa pintuan at lasing na naman ito. "May pera ka?" Bungad niya. Mahinahon si nanay. "Wala na. Pambili na ng bigas yun." Isang iglap lang ay nagulat kaming lahat. Pak! Parang huminto ang mundo ko. Nakita ko kung paano tumama ang kamay niya sa pisngi ng nanay ko. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako nakasigaw. Parang may pumisil sa dibdib ko at hindi ako makahinga. Doon nagsimula ang unang dasal na hindi ko dapat hiniling. Dahil sabi nga ng iba, napakawalang kwenta ko daw anak sa hiling na yon. Sana wala na lang akong tatay. Pero ang mas masakit, hindi pa dun natatapos ang lahat. Dahil ang gabing yun, Mama Mia, ay simula pa lang pala. Mama Mia, may mga bahay na kahit maliit, ramdam mo ang init ng pagmamahal sa loob na yon. May mga bahay naman na kahit kumpleto kayo, parang kulang pa rin. Kulang sa seguridad, kulang sa katahimikan, at kulang sa pag-asa. Sa amin, hindi bahay ang inuuwian ko, kundi isang lugar na hindi mo alam kung kailan ka masasaktan. Pagkatapos ng gabing sinampal ni tatay si nanay, nag-iba na po ang tingin ko sa lahat. Hindi na ako yung batang umaasang magbabago pa ang sitwasyon ng aming pamilya. Hindi na ako yung batang naniniwala na darating ang araw na magiging normal din kami, na magiging masaya din kami. Kasi sa totoo lang, wala namang normal sa pamumuhay at pamamahay namin. Pero kinabukasan, parang wala lang po ang nangyari nung kinagabihan. Ganun si nanay eh. Namamaga na nga ang pisngi niya't lahat, pero gumigising pa rin siya ng maaga. Tahimik pa rin. Naglalabada pa rin. Na para bang hindi siya nasaktan. Na para bang hindi siya sinampal ng asawa niyang batugan nung nakaraang gabi. Baka sanay na lang si nanay. O baka alam naman niyang masakit yun pero hinahayaan na lang niya. "Tulungan mo nga ako dito, Bella," sabi niya habang binababad niya ang mga damit sa sabon. Lumapit ako ng tahimik. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, Mama Mia. Gusto kong magtanong, sa totoo lang. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na, "Nay, hindi na tama to." Pero wala akong lakas ng loob, Mama Mia. Kasi alam ko na kahit anong sabihin ko, parang hindi yata talaga iiwanan ni nanay si tatay. Habang tinutulungan ko ang nanay ko sa mga labada niya, ay hindi ko napigilang maibulalas sa kanya ang isang tanong. "Nay, bakit hindi mo po siya iwan?" Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas para itanong ang isang tanong na bumabagabag sa utak ko. Huminto si nanay sa kanyang pagkusot ng damit. Sandali siyang natahimik. Naririnig ko ang patak ng tubig na tumutulo mula sa hindi maisarang ayos ng aming gripo. "Para sa inyo," sagot niya sabay balik sa kanyang pagkukusot. "Para sa amin."
Paulit-ulit kong iniisip ang sagot niyang iyon, Mama Mia. Paano naging para sa amin yon? Kung kami rin ang nasasaktan. Paano naging para sa amin yun kung wala naman talagang ibang ambag sa buhay namin ng aming ama? Habang lumalaki kami, lalong lumalala ang sitwasyon. Dumami ang mga kapatid ko. 4, 5, 6, hanggang sa umabot nga kami talaga ng 8 magkakapatid. Parang taon-taon yata nanganganak ang nanay ko eh. Parang taon-taon may bagong iyak ng sanggol sa bahay namin. At taon-taon din, mas lalo kaming nalulubog sa hirap. Mama Mia, yung sumunod sa akin, si Milo, payat, tahimik pero matigas ang loob. Maaga siyang natutong magbuhat sa palengke. Kargador, yun ang trabaho niya. Isipin mo yun, ang bata-bata pa niya, pero pasan-pasanan niya ang sako ng bigas na halos mas mabigat pa nga kesa sa kanya. Minsan, nakikita ko siyang nanginginig habang buhat ang mga paninda. Nilo, bitawan mo nga kaya muna yan. Kayang-kaya ko to. Lagi niyang sinasabi. Pero alam kong hindi, Mama Mia. Wala lang talaga siyang choice. Ang mga mas bata ko pang kapatid, madalas walang tsinelas. Madalas walang laman ang tiyan. At madalas umiiyak sa gabi. At ako, tila na sa gitna ng lahat ng yun. Hindi na bata pero hindi pa rin sapat ang lakas para baguhin ng lahat. Para baguhin ang aming sitwasyon. Samantalang si tatay, unti-unti na siyang tuluyang tumigil sa paghahanap ng mga raket o diskarte para magkapera. Hindi na siya umi-extra sa pamamasada dun sa tricycle ng kanyang kaibigan. Hindi na siya naghahanap ng paraan para makatulong o kahit man lang para sa bisyo niya. Ang ginagawa na lang niya, Mama Mia, dahil kaming magkakapatid ay tumutulong na. Kaming magkakapatid ay dumidiskarte na ng kung ano-ano para magkapera. Si tatay naman ay lagi na lang naghihintay. Naghihintay na dumating yung sahod namin. Ang araw ng sahod, tuwing Sabado, isa yun sa mga araw na pinakakinatatakutan ko. Dapat masaya yun, di ba, Mama Mia? Kasi may sahod. Kasi may pera. Kasi may pambili kahit papano ng bigas at pagkain para sa mas mga nakababata pa naming kapatid. Pero sa amin, kabaliktaran po yun. Kasi ibig sabihin nun, kapag Sabado na, uuwi si tatay. Nasa bahay na siya pagdating namin. Nakaupo, tahimik, pero ramdam mo yung bigat ng presensya niya. Parang bagyong paparating. Parang isang buhawi na mananakit sa amin. Magkano? Tanong niya. Walang imik si nanay. Inilabas namin ang pera. Pinaghirapan namin ang perang iyon. Pawis, pagod at gutom, minsan pati luha, ang nagiging puhunan para sa perang iyon. Pero sa isang iglap, mawawala lang. Akin na lahat yan. Ako na bibili ng mga kailangan dito. Yan ang lagi niyang sinasabi sa amin, Mama Mia. Hindi kami makatanggi. Hindi kami makasagot. Kasi alam namin kapag sumagot kami, kapag tumanggi kami, laging may kapalit. Pagbalik niya, may dala na siyang 5 kilong bigas, 5 noodles, 5 delata.
Yun na yun, Mama Mia. Yun na yun para sa isang linggong pagkain. Tapos, 10 bibig ang kumakain doon, lalo na kapag umuuwi si tatay. Sige, pagpalagay na nating hindi siya uuwi. So, 9 na bibig ang kakain sa mga pagkain yun. Tahimik kaming nagtitinginan. Alam naming kulang na kulang yun, pero wala kaming magagawa. Tapos ito, hihiramin ko muna yung sobra. Dagdag niya. Palalaguin ko lang. Palalaguin daw niya, Mama Mia. Gusto kong matawa o umiyak. Kasi alam naman namin kung saan mapupunta yun eh. Lagi naman niyang sinasabi na palalaguin niya pero ni minsan, wala naman siyang dinala, nakita mula sa perang yun. Ang perang yun, mauubos lang sa bisyo niya, sa alak, at sa pagtaya niya sa kanyang manok o sa manok ng kumpari niya sa sabong. Sa mga bagay na hindi naman kailangan, sa mga bagay na kailanman ay hindi nagbigay ng kahit na konting ginhawa sa amin. Lumipas ang mga linggo, pare-pareho lang ang araw. Gigising, magtatrabaho, magugutom, susweldo at matatakot. Paulit-ulit lang, Mama Mia. Hanggang sa dumating ang isang araw na akala ko kahit papaano magiging iba. Sumahod kami, Mama Mia. At sa unang pagkakataon, nagdesisyon kaming gawin ang isang bagay na matagal na naming pinapangarap. Isang bagay na kung tutuusin parang normal lang sa iba. Ang bumili ng letsyong manok. Hindi ko maipaliwanag yung saya namin noon. Para sa iba siguro, simpleng bagay lang yun. Pero para sa amin, Mama Mia, para na po kaming nanalo sa loto. Wow, ang bango! Sigaw ng isa kong kapatid. Sa atin to? Tanong ng bunso na para bang hindi makapaniwala. Tumango ako. Nakangiti. Oo, sa atin to. Naglatag na kami ng mga plastic naming kubyertos sa mesa. Simple lang yun. Kanin, konting ulam. Yung lechon manok, pinaghahati-hatian namin. Pero pakiramdam namin parang piyesta na. Kahit na kukonti lang naman ang ulam na nakakain namin kasi marami kami, Mama Mia, pakiramdam namin ay piyestang-piyesta na po. Ang ingay naming lahat. Ang saya-saya namin. Ang gaan ng pakiramdam. Sa wakas, kahit sandali, nakalimutan namin ang hirap. Sa wakas, kahit isang beses lang, nalagyan ng masarap na pagkain ang aming bibig. Hanggang sa bang, 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 pumalampag ang pinto. Natahimik kaming lahat. Parang may malamig na tubig na ibinuhos dun sa apoy ng aming kasiyahan. Kilala namin ang katok na yon, Mama Mia. Kilalang kilala. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si tatay. Lasing, Mama Mia. May mga gabi na kahit gaano mo gustong kalimutan, bumabalik at bumabalik pa rin. Hindi dahil gusto mo ang alaala na yon, kundi dahil dun ka unang natutong matakot ng totoo at sa huli ay lumaban. At ang gabing yun, hinding-hindi ko talaga makakalimutan, Mama Mia. Nakatayo si tatay sa may pintuan. Pasuray-suray. Amoy alak. Yung mata niya, mapula.
Parang galit na galit at parang may hinahanap na away. Tahimik kaming lahat. Yung kaninang kasiyahan na aming naramdaman dahil nagkaulam kami sa wakas ng letsyong manok ay parang bula na biglang nawala. "Oh, may pera kayo?" tanong niya. Diretso agad. Walang paligoy-ligoy. Walang pakundangan. Walang sumagot sa amin. Naramdaman ko yung mga kapatid ko unti-unting lumalapit sa akin. Yung bunso, kumapit sa damit ko. Takot. Hindi sila kay nanay lumapit. Hindi sila kay nanay nagpasaklolo. Dahil alam nilang wala rin namang gagawin ng nanay namin. Mama Mia, pare-pareho kami noong magkakapatid. At siguro pati na rin si nanay. Iisang bagay lang ang pare-pareho naming nararamdaman noon. Yun ay ang takot. "Ano? Walang sasagot sa inyo?" sigaw niya. Napatingin siya sa mesa at dun niya nakita yung litsyong manok, Mama Mia. "Eto lang?" tanong niya na may halong galit at pangungutya. Parang hindi siya makapaniwala. At lalong hindi dahil masaya siya para sa amin, kundi dahil naglakas loob kaming gumastos ng sarili naming pera nang wala siya. Bumili po kami ng isang letsyong manok. Gumastos po kami ng pagkain. Sabi ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob na yon, pero siguro pagod na ako, Mama Mia. Siguro sawa na ako na matakot sa kanya. Siguro hindi ko na rin kayang manahimik pa. Dahang-dahang nagbago ang ekspresyon at mukha ni tatay. Parang may dumilim. Parang may sumabog sa loob niya. "At sinong nag-utos sa'yo, ha?" sigaw niya. Hindi ako sumagot, pero hindi rin ako umatras, Mama Mia. Sa loob ko, kahit ganun ang ginagawa ko, ay nanginginig pa rin ako. Sanay kasi kaming lahat na matakot sa kanya. Sa isang iglap, lagabog. Itinaob niya yung mesang pinaglagyan namin ng pagkain. Parang bumagal lang lahat, Mama Mia. Nakita ko kung paano tumalsik ang kanin, kung paano gumulong ang mga plato, kung paano bumagsak sa sahig yung letsyong manok. Yung pinaghirapan namin ng mga kapatid ko, yung isang bagay na pinangarap naming matikman, yung konting saya na meron kami, nasa sahig na. Umiyak ang mga kapatid ko kasi hindi pa naman kami tapos kumain eh. Malakas ang pag-iyak nila. Walang pigil. Si nanay nanginginig. Hindi makapagsalita. At ako, Mama Mia, parang may sumabog sa dibdib mo. "Bakit mo ginastos yun?" sigaw niya sa akin na para bang pera niya ang pinambili ko ng letsyong manok na yon. Lumapit siya sa akin. Ramdam ko yung init ng hininga niya. Amoy alak. Amoy galit. "Para po makakain kami." Sagot ko. Mahina lang yun, pero buo. Hindi ko alam kung anong inaasahan ko. Inaasahan ko ba na maiintindihan niya? Natitigil siya sa kanyang ginagawa? Mali ako, Mama Mia. Bigla siyang umangat at inangat niya ang isang kamay niya. Handa na akong tamaan sa kamay na yon. Pinikit ko ang mga mata ko. Pero walang dumating na sampal. Sa halip, isang malakas na tunog ang narinig ko.
Parang may nabasag. Pagdilat ko, nakita ko si tatay. Nakatayo pa rin pero hawak-hawak niya ang ulo niya. At sa likod niya, nandun si Nilo. Yung kapatid kong sumunod sa akin. May hawak na bote. Basag na yon. Tumahimik ang mundo, Mama Mia. Walang gumagalaw. Walang humihinga. Tumakbo na kayo. Mahina ang boses ni Nilo pero malinaw. Diretso. Alalayan mo si nanay. Isama mo sila. Dagdag niya. Hindi inaalis ang tingin kay tatay. Parang handa siyang gawin ulit kung kinakailangan yung paghampas niya ng bote sa ulo nito. Pero hindi ko natuloy ang sasabihin ko. Tumakbo na kayo! Sigaw ni Nilo. Doon ako natauhan. Hinila ko si nanay. Nay, tara na! Kinuha ko yung bunso namin. Tinawag ko yung iba. At sabay-sabay kaming lumabas ng bahay, Mama Mia. Hindi ko na nilingon ang bahay na yon. Hindi ko kayang lingunin. Tumakbo kami papuntang barangay. Hingal, takot, at gulong-gulo ang isip namin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Hindi ko alam kung anong mangyayari kay Nilo. Hindi ko rin alam kung buhay pa ba si tatay. Pagdating namin, halos hindi ako makapagsalita sa sobrang hingal at takot. Kuya, tulong po! Yun lang ang nasabi ko nung nakita ko yung mga tanod. Sumama ang mga tanod sa amin. Mabilis, alerto. Na para bang sanay na siguro sila sa ganitong klaseng eksena. Pagbalik namin sa bahay, dun ko nakita ang eksenang hindi ko kailanman makakalimutan. May dugo sa sahig, sa dingding, sa kamay ni Nilo. At si tatay nakaupo. Hawak ang ulo. Parang nawalan ng lakas. Nung nakita ko siya, Mama Mia, ay parang hindi na siya yung taong kinatatakutan namin. Pero ang mas masakit, yung kapatid ko, si Nilo, may dugo rin. Anong nangyari? Sigaw ko at lumapit ako sa kapatid ko. Okay lang ako, sabi niya. Pero hindi, halatang hindi siya okay. Hindi ko na po idedetalye lahat ng mga sumunod na nangyari, Mama Mia. Masyado kasing magulo. Masyadong masakit alalahanin ang mga nangyari. Pero ang mahalaga, dinala si tatay. Dinala siya ng mga tanod. May kaso. May ebidensya. May saksi. At si Nilo, minor de edad pa po siya, Mama Mia. Pero alam naming lahat, lalo na kaming magkakapatid, na hindi masama si Nilo. Umuwi kami ng bahay ng gabing yun na nanginginig pa rin. Pero sa unang pagkakataon, naharamdaman ko na tila may ginhawa sa dibdib ko. Tila nawalan ng takot ang puso ko. Tahimik ang bahay. Walang sumisigaw. Walang mga kalampag. Walang amoy ng alak. Umupo ako sa sahig. Tumingin sa paligid. Sa wakas, tahimik na. Pero hindi pa pala tapos ang lahat, Mama Mia. Kasi kinabukasan, may isang katotohanan na lalong babago sa tingin ko sa kapatid ko. Kinabukasan,
Tahimik ang bahay namin, Mama Mia. Wala pa rin ang mga yapak ni tatay na naglalakad sa buong kabahayan. Nakakulong na siya. Pero ang alaala niya parang nananatili sa bawat sulok ng bahay na yon. Tahimik kami. Pero alam kong ramdam ni Nilo ang bigat sa paligid. Mama Mia, pakiramdam ko ay hindi na siya normal. Na parang hindi siya ang kapatid na nakikita ko. Na para bang hindi siya si Nilo na laging nakikipagtawanan sa mga nakababata naming kapatid at nakikipaglaro. Lumapit ako sa kanya. Nakatingin sa kanya ng diretso sa mga mata. Nilo, ano ang nangyari kagabi? Bakit mo ginawa yon? Tanong ko. Malumanay pero alam kong punong-puno ng pagkalito at takot ang pagkasabi ko sa kanya ng mga tanong na yon. Tumigil siya. Huminga ng malalim. Ate Bella, kailangan yon para sa atin. Para sa atin? Napakamot ako sa ulo. Pero, Nilo, sinaktan mo si tatay. Baka maparusahan ka. Ngumiti siya ng malungkot. Alam kong tama ang ginawa ko. Alam ko rin na baka maparusahan ako. Pero hindi ko na kaya eh. Hindi ko na kaya ang nakikita kong ginagawa ni tatay. Alam kong hindi na rin kaya ni nanay. At hindi mo na rin kaya. Pati ng mga kapatid natin. Hindi ko na kayang nakikita kayong laging takot na takot sa kanya. Tumulo ang mga luha ko, Mama Mia. Naiinis ako. Naguguluhan. Nagagalit sa mundo kung bakit sa dinami-dami ng pwede naming maging mga magulang. Bakit sila pa? At lalong bakit si tatay pa ang kailangan naming maging ama? Pero Nilo, bakit bote yung ginamit mo? Bakit hindi mo tinanong kami? O kahit sino? Bakit di ka na lang tumakbo at tumawag ng tulong? Huminto siya. Tumungo. Kasi alam ko na walang makikinig sa akin, ate. Kung may magtatanggol sa inyo, ako lang yun. Ako lang ang may lakas na pumigil sa kanya. Kahit pa, kailangan ko ring masaktan. Mama Mia, natahimik ako dahil sa sagot nung kapatid ko. Ang puso ko parang gustong bumagsak mula sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ko siya papupurihan o paano ko sasabihin na tama ang ginawa niya. Kasi sa mata ng iba, lalong-lalo na sa mga mata ng taong walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa loob ng aming tahanan, iisipin nilang napakasamang anak ni Nilo. Iisipin nilang walang respeto ang kapatid ko, na wala itong utang na loob sa taong nagbigay sa kanya ng buhay. Pero ako, bilang nakatira sa bahay na yon, bilang kasama ng mga kapatid ko sa lahat ng hirap, alam kong tama ang ginawa ni Nilo. Ate, kailangan mo ring malaman. Kung hindi ko ginawa yun, baka ngayon ikaw yung may pasa sa mukha. Baka ngayon ikaw yung nabugbog niya. Baka ngayon ikaw yung umiiyak at ang mga kapatid natin. Baka may nangyari na sa'yo, sa inyo. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Parang bigla akong na-realize, Mama Mia, na oo nga't sinugatan ni Nilo si tatay. Oo nga't sinaktan niya ito. Pero para sa amin yun. At siguro hindi pa sapat
ang paghampas ni Nilo ng bote sa ulo niya para makabayad siya sa lahat ng sakit na binigay niya sa amin. Tumayo si Nilo. Mahina pero kitang-kita ko ang kanyang katatagan. Ate, hindi ko naman talaga ginusto yung nangyari eh. Hindi ko naman talaga gustong saktan si tatay. Pero isa lang ang naiisip ko kagabi. Kailangan kong gawin yun. Kailangan niyang malaman na may handang lumaban sa kanya para hindi na niya tayo saktan-saktan ng ganun kadali. Kailangan ko yung gawin. Hindi lang para ipagtanggol kayo, kundi para ipakita sa mga kapatid natin na hindi tayo kailangang laging matakot sa kanya. Para sa atin, para sa pamilya natin. Habang nagsasalita ang kapatid kong si Nilo, Mama Mia, ay nakita ko ang galit. Pati na rin ang takot sa kanyang mga mata. Pati na rin ang pagmamahal niya sa amin na mga kapatid niya. Yung kombinasyon ng mga emosyon na hindi ko pa nakita at naramdaman sa kahit sino. Doon ko unang naintindihan, Mama Mia, ang kapatid ko, sa murang edad niya, natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa buhay. Minsan, ang mga sakripisyo ay hindi laging magaan. Hindi yung laging ikaw ang nasasaktan. At ang pagmamahal minsan nangangailangan ng tapang para ipagtanggol yung mga taong mahal mo. At doon sa gitna ng luha at sakit, nagdesisyon kaming magkakapatid. Hindi na namin hahayaan ng takot na diktahan ang aming magiging buhay. Hindi na kami babalik sa dati. Tahimik ang bahay pero ramdam namin ang bagong simula. Ang simula ng buhay na hindi na namin kinatatakutan. Pagkalipas ng ilang araw, tahimik ang bahay namin. Pero sa katahimikan na yon, ramdam namin na may pagbabago, Mama Mia. Hindi dahil sa mayaman na kami o sa meron na kami ng mga bagay na dati ay hinihiling lang namin o dahil mas masaya na kami sa karaniwan. Kundi dahil sa unang pagkakataon, Mama Mia, alam naming may lakas kami sa isa't isa. Kinausap ko si nanay. Sinabi ko sa kanya na kung makalabas man si tatay sa kulungan ay wag na niya itong tatanggapin. Umiyak pa si nanay, Mama Mia. Sabi niya, ama pa rin namin si tatay kahit na anong mangyari. Bakit, Nay? Naging ama ba talaga siya sa amin? Tinuring ba niya kaming mga anak? Tanong ni Nilo. Nay, sana naman po kami naman ang piliin ninyo. Sana naman po kami naman ang protektahan ninyo. Umiyak si nanay sa mga sinabing iyon ni Nilo. Mama Mia, sa totoo lang, bilib ako kay Nilo. Kahit mas matanda ako sa kanya, di hamak naman na mas matapang siya kesa sa akin. Nagsimula kami sa simpleng bagay. Naglinis kami ng bahay. Ang dating puno ng galit at takot na pader ay nilinis namin gamit ang tubig at sabon na kami mismo ang bumili. Tinanggal namin ang bahid ng dugo ni tatay at ni Nilo sa bahay. Ipinunyo namin ang bawat sulok. Tinanggal ang mga bagay na gamit ni tatay. Mga bagay na nagpapaalala sa amin sa dating sakit. Sa unang pagkakataon, nakangiti si nanay. Nakita kong hindi yung tulad dati na pilit na ngiti, kundi yung tunay. Ang mga kapatid ko, kahit tahimik, ramdam ko ang katahimikan sa mga puso nila. Oh, Bella, tulungan mo si Bunso sa kanyang assignment, sabi ni nanay. Ngumiti ako,
At napangiti rin si nanay. Sa simpleng utos na yon, naramdaman ko ang muling pagbabalik ng pamilya. Hindi perpekto, pero yung pamilya na nagtutulungan at nagdadamayan sa isa't isa. Mama Mia, nagsimula din kaming magkakapatid na maghanap buhay ng maayos. Ako, nagbebenta pa rin ng mga kakanin. Pero sa pagkakataong ito, kami na ni nanay ang nagluluto ng mga kakanin na yon. Kasi yung kukonting sinahod namin, meron po kaming naitatabi para pampuhunan. Yung konting sinasahod ni Nilo, may itinatabi siya para sa mga pangangailangan at mga pang-emergency. Mama Mia, hindi na ako yung bata na kinakapos ng pagkain o ng edukasyon noon. Si Nilo naman ay matapang pa rin at matyaga. Nagtatrabaho pa rin sa palengke bilang helper. Ang iba ko namang mga kapatid ay tumutulong na rin. Kahit mga payat at mga bata pa ang mga ito, natuto nang magbenta ng mga kakanin at kung ano-ano. Natuto nang maglinis ng mga bahay ng kapitbahay. Natuto nang tumulong sa mga gawain. Mama Mia, sa totoo lang, hindi po madali ang lahat. Minsan, nagugutom pa rin kami. Minsan, kinakapos pa rin at kinukulang pa rin. Lalo na sa mga panahon na tag-ulan. Sa mga panahon na walang masyadong bumibili ng mga kakanin namin. Mula sa pagbibenta ng kakanin, ay nagluluto na rin si nanay at ako ng iba't ibang mga putahe na binibenta namin sa palengke para pangtanghalian. Unti-unti ding dumadami ang mga suki namin. Minsan po, Mama Mia, may bigat pa rin kaming nararamdaman. Lalo na tuwing may nagkakasakit sa aking mga kapatid o di kaya'y kay nanay. Nakakaramdam pa rin kami ng bigat ng buhay. Pero lahat ng yun, kapag ikukumpara namin sa dating buhay namin ay tila mas magaan. Mama Mia, tinupad din ni nanay ang pinangako niya sa amin nung nagkakomprontasyon silang dalawa ni Nilo. Na sa pagkakataong ito, kami naman ang pipiliin niya. Kami naman ang ipagtatanggol niya. Opo, Mama Mia. Dumating na rin ang araw na talagang isinuplong na ni nanay si tatay lahat ng pananakit nito. At bukod pa doon, meron pang nagkaso kay tatay, pagnanakaw. Opo, nagnanakaw din pala si tatay kasama ang iba niyang mga katropa. Kaya napahaba po ang kanyang sentensya. Isang araw habang nagtitinda ako ng mga kakanin sa kanto, ay may lumapit na customer sa akin. Alam mo, may nakapagkwento sa akin tungkol sa buhay ninyong magkakapatid. Ang ganda ng determinasyon mo, anak, sabi niya. Ngumiti ako. Hindi ko siya kilala, pero ramdam ko na may taong naniniwala sa akin kahit hindi pa niya ako totoong kilalang kilala talaga. Bumili siya at pinakyaw niya lahat ng mga kakanin na paninda ko sa araw na yon. Tapos Mama Mia, sabi niya, meron daw siyang mga trabahador sa kanyang bahay. Matagal-tagal daw na matatapos ang bahay na yun dahil may kalakihan. Kinontrata niya ako na magdala doon sa pinapatrabaho niyang bahay ng mga kakanin at kung ano-ano pang mga pwedeng imerienda ng mga tauhan niya. Mama Mia, malaki-laki din yun. Malaki-laki din ang puhunan na kailangan kaya nangutang pa si Nilo sa isa sa mga amo niya sa palengke. Buti na lang at sumuporta naman sa amin ang amo niya.
At dahil doon, unti-unting umigi ang buhay namin. Lumipas ang mga taon. Nakahanap kami ng sariling espasyo sa buhay. Hindi namin nakalimutan ang nakaraan. Hindi namin nakalimutan si tatay. Pero natutunan namin na ang nakaraan ay hindi dapat na maging hadlang sa hinaharap. Mama Mia, nabalitaan namin na nakalabas na si tatay. Hindi ko alam kung bakit hindi siya pumunta sa bahay namin, doon pa rin naman kami nakatira. Siguro dahil nahihiya siya. Doon siya pumunta sa kanyang kapatid. Di na rin kami kumontak sa kanya. Isang araw, tinanong ako ni nanay kung gusto ko bang makausap si tatay pero sabi ko wag na. Nay, kung sa tingin mo, nararapat na kausapin mo si tatay, ayos lang naman sa akin. Pero sana po, wag mo nang paapakin pa si tatay dito sa pamamahay na to. Maayos na kami. Unti-unti nang gumagaling ang mga kapatid ko sa mga sakit na binigay niya. Huwag mo na sanang bigyan pa ng pagkakataon na masaktan niya ulit ang mga kapatid ko. Natahimik si Nanay Mama Mia. Hindi ko alam kung kinausap ba niya si tatay. Hindi ko alam kung nagkaroon pa sila ng koneksyon dalawa. Wala na akong pakialam dun. Desisyon na ni nanay yun. Ang sa akin lang, wag nang bumalik si tatay sa buhay namin. Lumipas ang mga taon, Mama Mia. Hindi naman kami yumaman, pero hindi na rin ganun kahirap ang buhay namin tulad ng dati. At ngayon, si nanay, buhay na buhay pa rin, malakas pa rin ang katawan. Na para bang hindi siya halos mamatay-matay noon sa pagod sa pagsasakripisyo. Samantalang yung kanyang asawa batugan at sugarol pa. Natutunan ni nanay na umasa sa kanyang sarili at sa amin. Natutunan niya na wag umasa sa lalaking akala niya magiging katuwang niya habang buhay. Sa lalaking akala niya habang buhay siyang aalalayan at susuportahan. Si Nilo naman ngayon ay lumaking matatag na lalaki. Hindi lang sa katawan kundi sa puso. Mama Mia, nakapagtapos po si Nilo ng vocational course sa welding. At ngayon, isa na siya sa pinakamagaling na taga-welding at mekaniko sa aming barangay. Natutunan ni Nilo na ang tapang ay hindi laging galit. Kuminsan, pagmamahal yun, proteksyon, na mas malakas na armas para sa mga taong minamahal niya. At ako naman, Mama Mia, si Bella, na dating bata na sabik sa normal na buhay. Ngayon ay isa ng babae na may lakas ng loob at sariling tinig. Hindi na ako takot. Parang nakawala na ako sa nakaraan. At higit sa lahat, handa na akong tulungan ng iba na lumabas sa kadiliman. Tulad ng ginawa naming magkakapatid sa isa't isa. Mama Mia, meron na rin akong boyfriend ngayon. Ang boyfriend ko ay hindi naman mayaman pero may sariling negosyo. At yun din ang tinuturo niya sa akin kung paano ang pagnenegosyo. Ang mga kapatid ko naman ay mga nag-aaral pa yung iba. Yung dalawang sumunod kay Nilo ay may kanya-kanya na ring buhay. Si Nilo naman ay tila wala yatang balak na mag-asawa dahil ang gusto niya maisaayos daw ang buhay ng mga mas nakababata pa naming kapatid. Mama Mia, ang pinaka-importanting aral na gusto kong makuha ninyo mula dito sa aking kwento ay ang aral na hindi dahil sinasabi ng lahat, yun na ang tama. Hindi dahil sa sila ang nagluwal sa'yo sa mundo, obligasyon mo nang mahalin sila kahit napakasama pa nilang tao. At hindi laging
ipagbabalik sa buhay mo yung mga taong pinatawad mo na. Minsan ang kapatawaran hindi nagbibigay ng lisensya para magbalik kayo sa dati. Minsan ang kapatawaran ay para lang matahimik ang mga mundo ninyo. At minsan kailangan mo ring lumaban para sa sarili mo at para sa mga taong mahal mo na hindi pa kayang lumaban sa mundo. Ngayon habang tinitingnan ko ang mga kapatid ko kapag nagsalo-salo kami sa pagkainan at nakangiti sila at nagkukwentuhan, walang halong galit ang mga mata, walang takot at laging may pinapangarap at pag-asa. At sa bawat gabi kapag tahimik ang paligid, alam ko, Mama Mia, na nagawa namin ang isang bagay na hindi namin akalain. Yung makawala kami sa takot at yung matuto kaming maging isang pamilya ulit. Pamilya na nagdadamayan, pamilya na nagpoprotektahan sa tamang paraan. Alam ko po, Mama Mia, na meron pa ring iba sa inyo na hindi sang-ayon sa mga naging desisyon naming magkakapatid. Lalo na ngayon na nalaman namin na may dinaramdam ng matinding sakit ang tatay namin. May sakit po siya sa atay, Mama Mia. End stage na yata. Ang gusto ng mga tiyuhin namin ay ibalik sa amin si tatay, pero hindi kami pumayag. Hindi ko alam kung masama ba ang tingin ninyo sa amin. At wala na rin akong pakialam doon. Ang sa akin lang, Mama Mia, malaman ng lahat na hindi mo obligasyon na mahalin at talagaan ang isang taong wala namang ibang ginawa kundi ang ikaw ay pahirapan at saktan. Hanggang dito na lamang po, Dela. Oy, mahahati na naman tayo dahil sa huling parte ng kwento ni Bella. Mahahati na naman tayo dahil dun sa sinabi niyang may sakit sa atay ang tatay niya. Meron na namang iba dyan na magsasabing dapat alagaan nyo pa rin, dapat anuin nyo pa rin dahil tatay nyo pa rin. Well, kanya-kanya naman sigurong opinion, kanya-kanyang pagtingin. Pero isa lang ang akin po. Wala po tayong karapatang husgahan sina Bella, sina Nilo. Wala tayong karapatan na sabihin sa kanila na, tanggapin nyo yung tatay nyo, alagaan nyo, kasi tatay nyo pa rin. Dahil wala tayo nung mga panahon na naghihirap sila, nung mga panahon na natatakot sila, nung mga panahon na inaabuso sila. Di natin naranasan yun. Kaya wala tayong karapatan. Ang tanging magagawa na lamang natin ay ipagdasal. Pagdasal sina Bella, mga kapatid niya, at yung tatay niya. Di pa nga sinabi dito ni Bella kung humingi ba talaga ng tawad yung tatay niya sa kanila. Di niya sinabi dito sa letter niya kung pumunta ba yung tatay niya, nakipagkita ba sa kanila, parang gano'n, no? Pero anyways, maraming salamat, Bella, sa pagbabahagi mo ng nakapagbagbag damdamin naman talagang kwento ng inyong buhay pamilya. Ang dasal namin ay maging maayos kayo at ang dasal namin ay sana magkaroon na ng kapayapaan at katahimikan ang mga puso at buhay ninyo. Kung ano man yung kapayapaan na yon, kayo po ang makakapag-define at hindi kami. Charot. Anyways, maraming salamat sa mga nanonood at nakikinig nitong ating programa. Kung meron po kayong mga komentaryo, question, kuro-kuro, opinion, nako, andyan po ang ating comment section. Be gentle lang po kayo at sana wag nyo rin kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Diba? Hello muna ako sa atin pong mga members. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming thank you po kay kay Freaky. Maraming salamat sa iyo, Freaky, sa pananatili mong member kahit mag-iisang taon ka na dito. Thank you very much. Kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, kay Maria Elena Abe, Darian Martinez, kay Smackdax,
Kay Benson Boyser, Gimaras Girl, hello. Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, at Christine Ore or Christine Aure, ang pinakabago nating member. Naku, kung nagpa-member ka tapos hindi pa kita nababasa o nababati, baka naman dahil advance itong recording na to. Ito ay may ere April 16 ata, pero nirecord ko ito ngayon, April 9, holiday, araw ng kagitingan. Opo, kasi may mga importanteng aasikasuhin ng inyong Mama Mia sa mga susunod na araw. Anyways, hello din pala ako sa ating mga masugid na tagapakinig. Araw-araw talaga walang mintis. Anong pintis? Walang mintis kung hindi nagno-notify sa kanila dahil di sila nakapag-click ng notification bell. Talagang nire-research yung atin pong ang tawag dito? Atin pong channel. Maraming salamat. Hello ako sa ating mga suki kay user EM424. Maraming salamat Ma'am Judith McGovern. Daisy Pakdag. Hello sa iyo Sally Buma. Ernesto Lapaz. Maraming salamat. Hi din kay Jeboy Palaboy. Ramona Gonzalez. Yuki Viel. Hello ako kay Gail Easy. Maraming salamat kay Jane Clasin. Tama po ba? Princesita Meralies. Ayun, hello sa iyo, Cutie Hot Mom and sa Shop and Style. Hello sa inyo. Ayan, paki-follow po ang Shop and Style sa Facebook. Ay din ako kay Lorilyn Cabantak, kay Susan Boribor, kay Kittens Love, at kay Joffrey Baguio. Maraming salamat. Ako po si Mama Mia na nagsasabing kung meron po kayong sariling kwento ng inyong buhay na nais nyong ibahagi dito sa ating programa ay welcome po yan. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Mag-ingat po kayo. I love you all so much. Bye!